Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at namatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit, kung mamatay ito ay mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang napupuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin. At saan man ako naroon, ay naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin." Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang buong titulo ng Ina ng Manawag ay Ina ng Santo Rosario ng Manawag. Ina ng Santo Rosario ng Manawag. At ang pinakamahalaga sa Santo Rosario ay ano? Kung saan sinasabi natin that we may imitate what it contains and obtain what it promised. Naway matularan natin ang nilalaan at sabi nga ay maabot natin ang mga pangako. Kaya mahalaga, habang tayo nagdadasal ng Santo Rosario, ating pinagninilayan ng husto ang mga misteryo. At hindi lang yung nagdadasal tayo ng paulit-ulit na Aba Ginoong Maria. Minsan, hindi ko alam dito, na yung ibang naglilid ng rosaryo, parang mga empleyado ng karera. Nagmamadali, nangangarera. Di po ba, no? Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now, the hour for Hail Mary. Tapos sasabihin, Father, hindi kayo sumasama. Ay, hindi pa ako nagmimisa, hinahapo na ako eh. Bakit? Ang hangad lamang ay makatapos. Ang hangad lamang ng marami ay makatapos. Ang tunay na diwa ng pagrorosaryo ay mayroong isang taimtino pagdinilay sa bawat misteryo. Totoo na inuulit-ulit natin ang pagdalangin ng Aba Ginoong Maria na kung saan binabatikos ito ng maraming sekta. Ngunit ang totoo doon, kung ikaw ay nagmamahal, napapagod ka ba magsabing, mahal kita? Wala namang ibang sinasabi yung mga in love, kundi I love you. Paulit-ulit, di po ba, ano? Nagbabago ba? Hindi. Kung mayroon kang dapat ipagpasalamat, paulit-ulit ka rin nagsasabi na, thank you. Napapagod ka ba? Hindi naman. Sapagkat alam mo na kailangan mong magsabi ng salamat. Pero kung ikaw ay may kasalanan,
at meron ka talagang tunay na kababaang loob, paulit-ulit mo rin sinasabing, I'm sorry. Nagsasawa ka ba? Hindi. Sinasabi ba ng pinagsasabihin mo, tama na? Hindi. Mga minamahal na mga kapatid, unang-una, sana sa pagdarasal ng Santo Rosario, hindi lang yung tayo ay makatapos. Ikalawa, hindi lang dahil wala tayong magawa o hindi tayo makatulog. Marami sa atin nagro-rosaryo, pampatulog. Di po ba, ano? Kaya bago pa matapos ang rosaryo, nahulog na kasi nakatulog na. Di po ba, ano? O kaya naman, pag nagbiyahe. Bakit? Naiinip. At dahil naiinip, magrosaryo. Pagkamisan, medyo mali ang dahilan. Mali ang dahilan. Kaya hindi natin napapakinabangan ang tunay na biyaya na naririyan sa pagdulog natin sa ating mahal na ina. Ang ina ng Manawag ay kilalang-kilala sa tatlong bagay. Dumudulog sa kanya ang mga mahihirap, dumudulog sa kanya mga nahihirapan, dumudulog sa kanya ang sabi nga, ang nawawalan ng lakas. The poor, the needy, and the helpless. Yung bagang parang wala ng solusyon, dumudulog sa kanya. Mga minamahal na mga kapatid, minsan tinatanong ko yung isang pari, kung inyong napapagtuunan ng pansin ang mukha ng Manawag, siya lang ang mukha na ganyan, na parang may lamat, hindi po ba? Maghanap kayo ng ibang birhen. Siya lang ang ganyan. Na hindi natin napapagtuunan ng pansin. Ano ibig sabihin ng mukhang yan? Sabi ng isang pari, yan ang mukha ng katatagan. Yan ang mukha ng katatagan. Yung hindi mo iniisip ang iyong ganda. Dahil ang laman ng iyong isip ay makatugon sa nangangailangan. Hindi po ba, ano? Yung mga babae, pag masyadong mahaba ang kuko ninyo, masyadong maganda, yung makakakita niya nagtatanong, naglalaba kaya ito? Di po ba, no? Pag masyadong maganda ang iyong mga daliri, ang tanong ay, nagtratrabaho ba yan? Pag masyadong maganda, maaring hindi. Di po ba, no? Pag masyadong maganda ang mukha, hindi naman masama ang maganda ang mukha. Pero, hindi mo lubos o hindi mawala sa isip mo na ang inaasikaso lang nito, vanidad. Di ba? May panahon ka para maglagay ng kolorete. Di po ba, na? Sapagkat ang mga nagtatrabahong babae ay walang make-up. Di po ba, na? Hindi naman ako nag-make-up. Pero, ang kapuna-puna sa mga opisina, dali-dali ang mga empleyado. Habulin yung 8:00 para wag malate. Pag naka-time in na, ibababad ang oras. Saan? Sa CR. Anong ginagawa sa CR? Ritoke ng ritoke. Sa mga bagay na hindi na naman talaga mababago. Di po ba? No? Ritoke ng ritoke sa mga bagay na hindi naman talaga mababago. At bago mag-5:00, ritoke na naman. Di ba? Ritoke na naman. Na? Makikipagsiksikan ka sa bus, sa jeep, ano po?
Para ano? Para maganda? Di ba? Ano ibig sabihin? Kung inyong pinakinggan ng mga pagbasa, ang tunay na ganda ay nasa kalooban. Anong meron sa Ebanghelyo? Huwag niyong kakalimutan ito. Na ang tunay na sumasampalataya sa Diyos ay ang mga taong naglilingkod. Naglilingkod. Ano sabi? If you acknowledge God, if you are faithful, God will be faithful. If you will be unfaithful, God will remain faithful. If you acknowledge God, God will acknowledge you. But if you deny God, God will also deny you. In what way we acknowledge God? Not in our long prayers. We acknowledge God in the way we live our lives. Ipinahayag natin ang ating pananampalataya sa ating mga gawa. Sa ating mga gawa. Kaya nga sa araw na ito, sa pagdiriwang din ng kapistahan ng ating santo na San Pedro Calungsod, isang martir, marahil hindi naman siya talaga nabigyan ng pagkakataon tulad natin na nakakapagsimba ng maayos, pero ang sabi lamang ay siya'y katulong ng pari. Katulong ng pari. Sa gitna ng pagiging katulong, nung sila ay sinasabihan na itatwa mo, you deny your faith. In spite of his simplicity, he stood his ground and died as a martyr. Mayroon tayong tatlong tungkulin bilang isang binyagan. Tatlong tungkulin. Ano-ano po yon? Ang purihin ng Diyos, ipahayag ang mabuting balita, at paglingkuran ang mahihirap. 3 obligations as a baptized. That we worship God, we preach the gospel, and we serve the poor. Sa araw na ito, magandang itanong sa ating mga sarili, in what way I have worshiped God? In what way I have preached the gospel? In what way I have served the poor? Sa anong pamamaraan? Kung tayo ay palaging nasa loob lang ng simbahan, paano natin napapaglingkuran ang mahihirap? Kung tayo ay nasa loob lang ng simbahan, paano natin naipapahayag ang ating pananampalataya? Kung tayo ay nasa loob lang ng simbahan, napakadaling purihin ang Diyos. Ang pinakamahirap magpuri sa Diyos ay sabi nga, kung ikaw ay nahihirapan, when you are in your need bilang mahirap, when you are helpless, sabi nga, walang magawa, at sabi nga, mayroong pangangailangan. Mahirap purihin ng Diyos kapag kumakalam ang sigmura. Di po ba? Kaya nga, balik ako sa aking sinasabi kanina. Kung masyadong malinis ang ating mga kamay, masyadong maganda ang ating mga daliri, paano natin masasabi sa Diyos na ako'y naglilingkod? Magandang itanong yon. Minsan, tinatanong ko ang aking mga kasama sa pilgrimage, ang inyo bang mga magulang nagsalita tungkol sa Diyos sa inyo?
At sabi ng mga kasama, sabi nila, hindi po, Father. Saan nyo natutunan ang inyong pananampalataya? Sa labas ng tahanan. What I'm trying to say, the failure for children to believe is because their parents failed to proclaim. Kaya mga bata, hindi nalalaman ang pananampalataya dahil may mga magulang na hindi naipahayag ang kanilang pananampalataya. Ang naririnig lang natin sa mga magulang, magsimba ka, magsimba ka. Pero hindi natin nadidinig sa mga magulang kung bakit kailangan mo magsimba. Naririnig natin sa mga magulang, magdasal ka, magdasal ka. Pero hindi natin nadidinig sa mga magulang, bakit kailangan mo magdasal. Naririnig natin, magrosaryo ka. Magrosaryo ka. Pero hindi natin naririnig, bakit kailangan magrosaryo. Mga minamahal na mga kapatid, the three obligations to worship God, to preach the gospel, to serve the poor. Hindi natin kailangang sikat, tanyag, mayaman. Ang simpleng San Pedro Calungsod ay simpleng naglilingkod. Ngunit sa kanyang simpleng pamumuhay ay sabi nga, na ipahayag niya ang ating pananampalataya. Siya ay naging katikista at naglingkod sa mahihirap. Sabi ng isang pari, kung naniniwala ka talaga sa mahal na Birhen, isinasabuhay mo ang kanyang tinuturo. Mga minamahal na mga kapatid, sana po ang pagdalaw ng imahin ng ina ng manawag ay hindi lang yung tayo ay nagnunubina, hindi lang yung tayo ay nag-aalay. Sana meron din tayong pagdidesisyon na baguhin ang mga bagay na dapat baguhin, ayusin ang mga bagay na dapat ayusin, at higit sa lahat, gampanan ang ating mga tungkulin. Alam po ninyo, noong 2021, ako po ay naging kura paroko ng San Antonio de Padua. Kasama po sa bikaryato ang Christ the King. Kaya kinukumusta ko kasi ang kasabay ko noon, si Padre Rene. Si Padre Rene pa. Ano po? Patay na pala. Ano po? Patay na. Hindi pa ganito kaganda yon ang simbahan. Di po ba? Ano? Pero, ang San Antonio, ang pinakamahirap na parokya ng bikaryato. Pinakamahirap na parokya ng bikaryato. Inaamin ko, minsan noon, maiksi lang naman ako napalagay doon, pinagbayad lang ako ng utang. Kasi nagmana ako ng utang eh. Ano po? Umalis ang dating kura paroko dahil nabaon sa utang. Ano po? Nagmana ako. Ha? At sabi, tinatanong ko si Bishop Soknon, bakit naman ako nilagay mo dyan? At sabi niya sa akin, kasi ikaw ang aking kaibigan. Sabi ko ang sama mo naman. Bakit? Yung mahirap, sa mahirap mo ko inilagay. At sabi niya, para wala nang ibang maghirap, ikaw na lang. Hindi ba na? Bakit ko sinishare ito sa inyo? Ang sabi ni Santa Teresa ng Avila, pag ikaw daw ay kaibigan ng Diyos,
sadyang dadaanan mo ang hirap ng buhay. Kung kaibigan ka ng Diyos, sadyang dadaanan mo ang hirap ng buhay. Marahil yun ang aking iiwanan. Kung hindi ka naghihirap, baka hindi ka tunay na kaibigan ng Diyos. Inuulit ko, kung hindi ka naghihirap, baka hindi ka tunay na kaibigan ng Diyos. Sabi nga, kung hindi nadudumihan ang iyong mga kamay, baka hindi ka talaga nagtatrabaho. Amen. Muli po, inaanyayahan ko kayong silipin ang mukha ng ina ng manawag. Mukha na sabi nga ay dumaan sa maraming mga pagsubok, pagtitiis. Mukha na isang inang nagtrabaho, hindi nagpabaya. Hindi bali ng hindi masyadong magandang mukha, basta may ginawa. Hindi po ba, no? Hindi bali ng hindi masyadong magandang mukha, basta may ginawa. Ang malungkot na kwento ay, pangit na ang mukha, wala pang ginawa. Mag-iingat kayo. Ano po? Mga minamahal na mga kapatid, huwag kakalimutan ang 3 tungkulin bilang isang binyagan. Ang purihin ng Diyos, ang ipahayag ang mabuting balita, at ang paglingkuran ang mahihirap. Sumainyo ang Panginoon. Magsitungo kayo at tanggapin ang banal na pagpapala. Ang Diyos na nagkaloob ng kadakilaan at kaligayahan sa lahat ng mga banal na ngayon ay pinararangalan ay siya nawang magpala sa inyo ngayon at magbawalang hanggan. Sa mga panalangin ng mga banal, lalong-lalo na si San Pedro Calungsod, ay magbunga nawa ng iyong paglaya mula sa kasalukuyang kasamaan. Ang halimbawa ng kanilang pamumuhay ay lagi nawang makaakit sa inyo upang ang Diyos at kapwa tao ay paglingkuran ngayon at magpasawalang hanggan. Ngayong ikinagagalak kaysa ng buong simbahan ng pagsapit sa langit ng mga banal para kamtin ang walang maliw na kapayapaan, makarating nawa kayo sa tahanan ng Diyos Ama upang makaisa ng mga banal sa kaligayahang walang hanggan. Kayo ang inyong pamilya ay pagpalain nawa ng Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Naihandog na natin ang Santa Misa, humayo tayo, mahalin at paglingkuran ang Diyos. Salamat.